Hello guys, good evening. Okay, so welcome sa ating next na lesson ngayong midterm. Okay, so tapos na tayo sa prelim. Pag-usapan na natin yung electronic data processing, yung mga software. So ngayon naman, ngayong midterm, pag-uusapan natin is pure hardware. Okay, so bago natin umpisa ng hardware, so mag-umpisa muna tayo what is the computer parts. So I'm sure na lahat na ng mga ito is na kikita nyo na noon pa, nung naumpisa nyo nang magkaroon ng computer subjects. I believe ng mga hardware na to ay hindi na bago sa inyo. Kasi alam nyo na yung mga functions, parts. So ngayon, medyo didiscuss lang natin kung ano nga ba yung mga major parts and functions ng computer system natin. Okay? So the first one, papasok na ito yung tinatawag na computer hardware. So ano nga ba ang tinatawag na computer hardware? So physical parts of the computers including processor, memory chips, input and output devices, tapes, disks, modems, cables, and etc. Yung mga yon ang tawag po doon is computer hardware. Okay? So ang computer hardware refers to the tangible part of the computer. Pag sinabing tangible part, ito yung mga physical na nakahawakan natin. Okay? So, ang pinakamahalagang part ng computer system natin is yung tinatawag na motherboard. Okay, so ganito po ang itsura ng motherboard natin. Okay, so i-discuss ko sa inyo bawat isa kung ano yung function. So, ngayon lang siguro kayo makakita ng motherboard. So, siguro noon nakita nyo na pero hindi nyo lang gaanong alam o hindi na i-discuss sa inyo yung bawat parts and function ng motherboard. So, ito yung tinatawag na motherboard. Ayan. So, meron tayong iba't ibang parts of the motherboard. So, unahin natin yung tinatawag na RAM slots. Ayan. Ito ang RAM slots. So, ano nga ba ang function ng RAM slots? So, dito po nilalagay yung tinatawag na memory. So, yung memory or random access memory ng isang computer system. So, dito po yung nakalagay. So, sa mga bagong motherboard ngayon, makikita natin meron siyang 4 na slots. So, 1, 2, 3, 4. 4 slots lahat yan. Okay? So, yun yung RAM slots. Next is we have the CPU socket. Okay? Ang tawag dito is CPU socket. So, dito po nilalagay yung Central Processing Unit. So, ano nga ba ang Central Processing Unit? So, mamaya makikita natin ang itsura ng CPU. So, dito po yan nilalagay. Next one is we have the 8-pin power connector. So, ano ang function ng 8-pin power connector? So, ang 8-pin power connector, dyan po nilalagay yung isang adapter ng power supply natin. So, mamaya makikita nyo yung itsura ng power supply. Okay? So, next we have the rear connections na makikita sa likod ng motherboard natin. Yun yung tinatawag na peripherals. Okay? So, input ng peripherals. So, mamaya makikita natin yung mga iba't ibang peripherals na nilalagay dito. Next one is we have the PCI slots. Ayan. So, PCI slots, ano mga nilalagay dyan? Mostly, ang mga nilalagay dyan is yung mga video card, sound card, LAN card, yun yung mga kadalasan nilalagay sa PCI slots. Okay, so ito pa, PCI slots din ang tawag dyan. Okay? Next one is we have the front panel audio connection. Okay. So yung front panel audio connection, di ba sa computer natin guys, kapag sinasabing audio connection, yun yung makikita nyo sa likod ng ng motherboard nyo na may kulay green. Doon po natin nilalagay yung output ng yung cord or output ng mga speakers natin, yung headset. Doon natin nilalagay yan. Okay? So yun yung sa front panel. So mamaya makikita nyo din yung mga nasa back panel. So iba yon, magkaiba. Next one is we have the internal USB 3.0 connection. Okay, sa front panel pa rin ito. Makikita nyo dyan sa harap ng CPU natin, mamaya papakita ko sa inyo kung saan nga ba yung front panel na tinatawag. Doon yung pinaglalagyan nyo ng flash drive. So ang tawag doon sa pinaglalagyan nyo ng flash drive, ang tawag doon is
Universal Serial Bus or yung USB. So magkaibang flash drive, magkaiba po ang USB. Next, we have the GPU slots. Okay, so ano ang nilalagay sa GPU slots natin? Yun yung mga graphics card or yung video card na tinatawag. Diyan po natin nilalagay yung video card natin. Especially sa mga gaming PC. Kaya mamaya malalaman nyo kung ano yung function ng video card natin. Next one is we have the front panel connections or yung USB 2.0. Halos parehas din sila dyan ng USB 3.0, magkaibang version lang. So pag sinabing 3.0, mas mabilis po ang transfer ng data. Next one is we have the SATA 3GB slots. Okay, so yung SATA, dito nakakonect yung mga hard disk and yung mga CD-ROM natin. Diyan po natin nilalagay yan. Yung connector na puntang motherboard to hard disk and CD-ROM. Next, we have the 24-pin power connector. Ayan, yung 24-pin power connector tapos yung 8-pin power connector, magkasama yan. Yan yung dalawang inputs na galing sa power supply natin. Okay. So kung wala yung isa dyan, halimbawa wala yung 24-pin power connector, tapos wala din po yung 8-pin power connector, hindi po magfa-function yung ating motherboard. So wala pong manggagaling na kuryente galing sa direct current natin. So patay po yung board natin. Okay? So lagi natin tatandaan yan. Next one is we have the CPU or the Central Processing Unit. Pag sinabing CPU guys, ito yung tinatawag na brain of the computer. Okay, so ganito lang po yan, itsura ng ating CPU or yung microprocessor. Parang pa lang siya kalaki. Parang yung posporo. Ganun lang siya kalaki. Dito po yan nilalagay. Yung CPU slots. Ito ang nilalagay dyan yung ating microprocessor or yung CPU. Okay? Next one is we have the processor. Ayan. So ano nga ba ang major na function of the processor? So the chip or chips that interpret and execute programs, instructions, and manage the functions of input, output, and storage devices. Okay, so ito yung parang major component. Okay, so ito ang ito yung tinatawag na brain. Ayan, pinakautak. Pag sinabing brain, yun na yung parang central, pinaka-central ng system. Okay. So next one is we have the CPU or the computer case. So ano nga ba ang function ng computer case natin? Okay? So hindi po ito ang CPU ha. Hindi po ito ang CPU. Ang CPU po, ito yon. Pag sinabing computer case, ito siya. Ano ang function ng computer case? So contains the major components of the computers, so it helps to protect them. So ang major components ng ating CPU case, ito yung nagpoprotekta dun sa mga major parts ng computer natin. Yun yung motherboard and then yung ating central processing unit. Next one is we have the front of the computer. Ito na, yung tinatawag na front. So ano nga ba yung literal na nakikita natin dun sa front ng computer? So depende yan. Depende yan sa model o klase ng mga CPU natin. So meron kasi tinatawag ng tower case. So halimbawa ito, ang tawag dyan is tower case yan kasi pataas. Okay? So ano nga ba yung parts ng ating computer case? So number one is we have the built-in hands. So karamihan ng ating mga CPU case meron siyang hawakan. Okay? So para maiwasan natin yung babali-baliktad o kaya pahiga yung ginagawa natin sa buhat ng mga CPU natin, yung CPU case natin, so hindi po pwede yun. So we have the power switch. Ayan. So yung pinakamalaking button, yun yung power switch natin. Meron naman siyang icon. So makikita nyo naman siguro icon ng power button. So pare-parehas po yan. So we have the 5.25 drive base. Mamaya makikita nyo din sa loob ng drive base natin. Ano nga ba nakalagay sa drive base? So yung mga lumang model ng CPU case natin, meron siyang floppy drive bay. So karamihan kasi guys, hindi niyan ginagamit.
Kasi hindi naman na tayo gumagamit ng diskette. So, ginagamit na natin ngayon, flash drive. Next one is we have the front USB ports. O, meron din tayo sa harap. Depende yan kung saan nakalagay. Sabi ko nga, depende yan sa model. Okay, so that is on the computer case, sa front panel. Next one is we have the back panel. Ito na. Ano nga ba ang nakalagay sa likod ng ating CPU case? So number one is we have the power supply cooling fan. So ano nga ba ang function ng cooling fan? So ang cooling fan natin, ito yung ito ang nagpapasok ng hangin sa labas papunta sa loob ng motherboard natin o dun sa loob ng CPU case natin. Okay? So connector, power connector, syempre hindi naman mag-on yung PC natin kapag wala siyang power connection. Ayan, so PS2 keyboard connector. Ayan, pag sinabing PS2 guys, ito yung serial port. Okay, so pag sinabing PS2 keyboard or mouse, ang output niyan is yung tawag na serial port. Pag sinabing serial port, sila yung pabilog. Ayan, kung nakikita nyo, pabilog siya. Next, we have the serial COM port. Ayan, makikita din lahat yan sa likod ng ating CPU case. VGA port. Saan nga ba nakakonect ang VGA port? Yan ay nakakonect sa monitor natin para nakapag-provide siya ng output display. Okay, yan sa VGA port. Next, we have the Universal Serial Bus port. So, ano nga bang manilalagay yan? Pwedeng printers, ayan, speakers, o kaya yung mga USB mouse natin, ayan, ang nilalagay dyan sa USB port. Next one is we have the microphone jack. Ayan, so napakadali lang pong i-distinguish yan. So, pag microphone jack, so makikita natin dyan is yung pink. Yung pink na jack. Okay, so audio output jack. Ayan, so makikita natin yan yung kulay green. Ayan, line jack. Ayan, yung kulay blue. Okay, so next we have the 56 kbps RJ11. Sa mga bagong model na natin ngayon ng mga CPU case or motherboard, so kadalasan ito is nakikita nila dito sa likod ng back panel natin. Ano nga bang nilalagay dyan guys? So ang nilalagay dyan is yung mga RJ45 natin or yung sa internet connection. So yung Ethernet adapter. Yun yung nilalagay po dyan sa ating modem ports. Ayan. Okay, so ano pa? Yung thumb screw. Ayan. Yun yung screw na hindi mo na ginagamitan ng screwdriver. So para mas madaling baklas. Security lock port. Ayan, so meron din siyang parang lock doon. Napakaliit lang po yan. So 10 Mbps RJ45 Ethernet LAN port. So halos parehas din sila ng modem ports. Okay. So thumb screw, parallel port. So meron din lahat yan. 1, 2. Then next, we have the PS2 mouse connector. Ayan. Yung PS2 keyboard connector, yun yung kulay violet. So, lagi natin tatandaan yan. Dapat hindi magkabaliktad yan. Kasi kapag nagkabaliktad yan, hindi po magfa-function yung ating keyboard or mouse. So, lagi yung tandaan, pag yung violet natin na port, ang nilalagay po dun is yung keyboard. Pag yung green naman, ang nilalagay po dun is yung mouse. Next, okay, so inside the computer case, ano nga ba nakalagay dun sa loob ng computer case natin? So kanina, nabanggit ko yung tinatawag na drive base. Okay, so ano nga ba ang nilalagay sa drive base? So ang nilalagay dyan, basically, is yung ating hard disk. Okay, so dyan po natin nilalagay yung hard disk natin. So hindi lang po hard disk yung nilalagay dyan, nilalagay din po yung ating CD-ROM drive. Ayan, dito yan nilalagay sa drive base natin. So ulitin ko lang, ang itsura ng drive base is depende po yan sa kung anong klaseng computer case ang meron tayo. Next one is we have the expansion slots. Ayan. So dyan nilalagay yung mga video cards, mga kung ano-anong mga PCI slots na nilalagay sa PC. So dyan po yan nilalagay. Expansion slots.
Next one is we have the power supply. Ayan. So yung power supply, ito yung kung saan nakasaksak po yung ating AC connector. Ito po yun. Ayan. So ito yung power supply mismo. Ito siya. Ito yung itsura. Okay? Okay, so next one is we have the monitor. And so siguro napaka-familiar na tayo sa monitor. Okay, so monitor, a display screen to provide output to the user. So this is where you view the informations you are working on. Okay, so dagdag ko lang, so hindi ko na nailagay sa slide natin. So meron tayong iba't ibang klase ng monitor. So kung naabutan nyo nun, yung parang TV, ang tawag dun is CRT or the cathode ray tube. So hindi ko lang nailagay dito sa ating presentation. So cathode ray tube, yung parang television dyan. So pag nung nagkaroon ng cathode ray tubes, ang sumunod po dyan is yung LCD monitor. So ano ang LCD monitor? Liquid crystal display. Ito yung halimbawa pag hinawakan mo yung monitor, meron siyang parang liquid na nandun sa loob ng monitor natin. Ang tawag dun is LCD monitor. Next one is meron tayong tinatawag na LED or light emitting diode monitor. So medyo mas modern na siya kumpara sa LCD. Ang pagkakaiba nilang dalawa, pag LED ang gamit mo, sa lahat ng projections, nakikita mo yung display. Not unlike sa LCD, meron lang siyang specific na adjacent o adjustment na nakikita nyo. Halimbawa, pag binaliktad mo, doon mo lang siya nakikita. Pero pag nakaganyan, hindi mo siya nakikita. So that is on the monitor. So meron pa pala ang pinaka-modern na monitor natin. I think lahat nito is nagagamit ninyo. Since meron kayong Android phone, ito yung mga touchscreen monitor. So ito na siguro yung pinaka-modern na monitor natin. So time will come, meron na yung tinatawag na hologram. So I think meron na yan. So in the near future, so mas magagamit natin yan. Mas complex pa yung mga monitor natin. So after the monitor, so next one is we have the video card. Okay, so ano nga ba ang function ng video card natin? So video card connects the computer to the monitor. It is a circuit board attached to the motherboard that contains the memory and the other circuitry necessary to send information to the monitor for display on screen. Okay, so ang major na function ng video card natin, ito yung nagpapa-enhance ng graphics. So halimbawa, sa mga gamers natin, so gumagamit sila mostly ng video card. Bakit? Halimbawa, may mga nagigame sa atin dito, nakita natin na parang, lalo na sa mga bagong games ngayon, medyo mas maganda yung graphics, parang mas totoo, mas 3D. So, hindi mo pwedeng i-display yung output na ganun kung wala kang video card. Okay? So, ito yung tumutulong para i-enhance yung video card natin para maiwasan natin yung tinatawag na lagging. Kung wala kasi tayong video card, guys, maglalag po yung ating graphics. Okay? So, hindi po siya makapag-function ng maayos. So, bukod dun sa games, meron din yung mga software na gumagamit ng video card, lalo na yung mga ginagamit sa photo editing. Tapos sa video editing, napakatakaw sa video card niyan. Next one is we have the keyboard. Ayan, so keyboard. So, used to enter information into the computer for giving commands. Okay, so napaka-familiar natin ng keyboard. So, meron tayong iba't ibang klase ng keyboard. So, meron tayong PS2 keyboard. Meron tayong USB type keyboard, meron yung wireless, meron yung Bluetooth keyboard, then last we have the touch screen. Ayan, so yun na yung pinaka-modelo. So after the keyboard, meron tayong mouse. So the mouse, an input device operated by rolling its ball across a flat surface. So the mouse is used to control the on-screen pointer by pointing and clicking, double-clicking, or dragging object on the screen. Okay, so meron din tayong iba't ibang klase ng mouse. So meron tayong USB mouse, meron din tayong yung gumagamit ng rolling ball,
Nabanggit dyan kanina. So, yung ball mouse. Meron din tayong tinatawag na infrared mouse. Ayan. So, meron na rin tayong wireless mouse. So, marami na tayong iba't ibang klase ng mouse. Okay. Next, we have the touchpad. Okay. So, saan nga ba nakikita ang touchpad? So, mostly nakikita po yan sa mga laptops natin. So, a pressure-sensitive and motion-sensitive device used in a place of a mouse. Okay. Kung walang mouse yung laptop mo, meron ka nakikita dyan na parang rectangle na kung saan dun mo piniplace yung finger natin para dinadrag or ni-scroll yung mga data. Ang tawag po dyan is touchpad. Next one is we have the CD-ROM drive. Ayan. So, ano nga ba ang function ng CD-ROM drive? So, ang CD-ROM drive, ito yung bumabasa ng mga compact disc natin or DVDs. Ayan. So, ganito yung actual na itsura. Ayan. So, compact disc, ayan. So hindi ko nag-aanong i-discuss yan. So, floppy disk drive. Oh, I hope nakakita na kayo ng ganito. Siguro hindi nyo na naabutan na may diskette pa. So, a device that holds a removable floppy disk when is used, read and write data on the diskette. Ayan. So, hindi naman tayo gumagamit ng diskette ngayon. So, obsolete na po yan. Okay, so next one, ayan. So we have the hard disk. So ganito po ang actual na itsura ng hard disk natin. So kung papansinin ninyo, kapag nakaboot yung computer natin at halimbawa nasubukan yung hard disk nyo is nasa hawak-hawak yung hard disk tapos nakaboot yung computer ninyo, kung papansinin ninyo is parang umiikot po yun. Ang umiikot po dyan, ang tawag dyan is yung yung disk niya. Ayan. So, ang itsura niyan, guys, kung nakakita na kayo nun, yung parang plaka. Ayan. So, ito yung, kapag nakadikit yan dito, ibig sabihin yan is binabasa niya. Parang yung mechanism niya is yung mechanism po ng plaka. Yung ginagamit ng mga DJ. Ayan. Next one is we have the RAM. So, Random Access Memory. So, ano nga ba ang function ng RAM? So, RAM is a computer temporary memory which exists as chips on the computer motherboard near the CPU. So, ganito po ang itsura ng ating RAM or Random Access Memory. Okay, so next we have the printer. Ayan, so napaka-familiar nyo na sa printer na yan. So, meron lang tayong iba't ibang klase ng printer. So, ano nga ba ang major na function ng printer natin? So, an output device that produce a hard copy of on paper. It gives information to the user in printed form. Okay, so yan, ang tawag dito is continuous ink printer. So, bakit siya continuous ink? So, meron na siyang drum ng ink dun mismo sa printer. Okay? So, meron din tayong iba't ibang klase ng printer. So, kung papansin ninyo, siguro nakakita na kayo nito, yung medyo maingay, kapag nag-print siya, yung parang maingay siya, ang tawag dun is dot matrix. Okay? So, meron tayong tinatawag na laser printer. Ayan, siya yung mga printer na ginagamit sa pag-print ng mga pictures. So, tawag dun is laser printers. Okay? So, ngayon, marami na tayong mga iba't ibang klase ng printer. Next, we have the barcode reader. Ayan, so I believe nakikita nyo na yan lagi, lalo na pag pupunta kayo sa mga department store, sa mga groceries. So kadalasan nakikita nyo yan, barcode reader. So ano nga ba yung main functions ng barcode reader natin? So an input device that converts patterns of printed bars into number that the computer can read. So ito, binabasa niyo po yung tinatawag na QR code ng ating mga products. Okay? So ang tawag dun sa machine na yan is barcode reader. Next is we have the scanner. Yung scanner natin, guys, meron din mga scanner na separate pa rin sa printer. Meron pa rin yan. So meron pa rin separate. Kaya lang ngayon, guys, meron na tayong tinatawag 3-in-1 printer. So, naka-integrate na po dun yung scanner natin.
Lalo na sa mga bagong printers ngayon, nandun na po yung scanner niya. So, hindi lang scanner, meron na din siyang photocopy machine. So, 3-in-1, nandun na lahat. Next, okay, so electronic data processing, na-discuss ko na yan sa inyo nung nakaraan. So, nung prelim natin. Next one is we have the microphone. Okay, so ano nga ba yung major na function ng microphone natin? So, alam na natin yan. So, allows the user to record sound as input to their computers. Ayan. So, speakers, ayan, is used to generate or reproduce voice, music, and other sounds. O, speaker lang po yan. Next one is we have the sound card. Ayan, yung sound card. Kung gusto mong, alam ba, kung marami kang mga bass, marami kang output na kailangan doon sa speaker mo, bumili ka lang po ng sound card. Saan po yan ilalagay? Doon sa mga PCI slots natin. Next, modem. Ayan. So, modem, dito po nilalagay yung phone line. Halimbawa, kung meron kang phone line, pwede mong ilagay dyan. Tapos, meron kang DSL internet. O, ang tawag doon is DSL. Nung una kasi guys, ang tawag sa mga internet connection natin is DSL. So, ngayon, ang tawag na is fiber. Okay, so yun yun. So, yung evolution of internet connections. May discuss ko din later on kapag nasa computer networks na tayo. Okay, so network cards, ayan. So, halos parehas din yan ng modem, yung function. Ayan, so software. So, software, programs that tell the computer what to do. So, it contains commands. So, halimbawa ng mga software natin is yung mga games. Ayan, so mga operating systems. So, lahat-lahat ng mga ginagamit natin, halimbawa sa Messenger, ang tawag dyan is mga software. Okay? So, DOS command. Okay, so ano nga ba yung tinatawag ng DOS command? So, this operating system, I believe, ito ay nakikita nyo na. So, hindi nyo lang siguro alam kung ano yung command na yun. Example po niyan, kapag ikaw ay nag-boot ng computer mo, tapos may nagpapakita doon na yung BIOS. Ayan, so ang tawag po doon is DOS command or this operating system. So, ang itsura niyan is ganito. Ayan. So, ganyan ang itsura ng DOS command natin. So, black and white lang po siya. Then Windows, so alam na natin ang function ng window. So a family of operating system developed and produced by the Microsoft Corporation, hanggang ngayon, yan pa rin yung number 1 sa market. Lalo na dito sa Asia, sa ibang bansa, US kasi ang karamihan ginagamit nila is Mac. So ito yung tinatawag na GUI. Ano nga bang tinatawag na GUI? Yung Graphical User Interface. So ang itsura ng GUI natin is ito. Ayan. So, kung ano yung window na nakikita mo sa desktop mo, ang tawag po doon is GUI. So, ang GUI, nakikita mo na dyan yung mga icons, pwede mo na siyang i-click at pwede na siyang mag-execute ng program. Okay, so yan lang po yung laman ng ating lesson on the hardware or computer system. Next po dito is yung tinatawag na computer troubleshooting and maintenance. Okay, so this is the end of our lesson. So see you again sa ating next na video presentation.